Narva, handa na sa posibleng pagsalakay ng Russia. Estonian General Vaha Karas has announced that Estonia is ready to strike Russian territory if Moscow shows signs of preparing to attack NATO. Isang maliit at tahimik na lungsod lang ang Narva sa Estonia, pero ngayon ito na ang isa sa mga pinakaimportanteng lugar na binabantayan sa buong Europe. Sa gitna ng lumalalang tensyon laban sa Russia, ay puspusan ang paghahanda ng Estonia para sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Pero posible nga kaya na dito mismo magsimula ang isang malaking gera? Tara, alamin natin kung bakit napakahalaga ng Narva at anong mga hakbang ang ginagawa ng NATO para protektahan ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Posible nga kaya na sa isang maliit at tahimik na lungsod sa Estonia magsimula ang susunod na malaking digmaan? Hindi sa mga lugar na lagi nating naririnig sa balita tulad ng Kyiv o Kharkiv, kundi dito mismo sa Narva, isang lugar na hindi kalakihan. Pero napakahalaga ng location. Ang Narva ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Estonia, halos 100 miles mula sa kabisera ng Tallinn at halos 100 miles rin mula sa makapangyarihang lungsod ng St. Petersburg sa Russia. Dahil dito ay hindi na nag-aksaya ng oras ang Estonia. Sinimulan na nilang paghandaan ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Sa bawat sulok ng kanilang hangganan ay makikita mong nagtayo sila ng mga matitibay na bunker, naghukay sila ng mga trench na kailalim at taglatag sila ng mga bitag na maaring makasira sa sinumang susubok na pumasok. Hindi nila ito ginagawa ng palihim. Sa halip ay lantaran nilang ipinapakita ang kanilang paghahanda dahil malinaw ang mensahe na nais nilang iparating. Hindi kami kailanman magtitiwala sa Russia. Para sa kanila, hindi imposible na gustong sakupin ng Russia ang Narva at sa oras na mangyari ito ay handa silang ipagtanggol ang kanilang lugar. Kaugnay pa nito, ang Narva ay nasa pinakahilagang silangan ng Estonia. Ang ilog Narva mismo ang nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng Estonia at Russia. Sa isang panig ng ilog ay naroon ang lungsod ng Narva. Sa kabilang panig naman ay naroon ang Ivangorod na isang maliit na bayan ng Russia na mayroong isang luma ngunit matatag na fortress at mga sundalong laging nakaabang. At kung susukatin ang distansya sa pagitan ng dalawang pangpang, ito ay nasa mahigit 492 feet lamang. Isang tulay lang rin ang nagdudugtong sa kanila, ang tinatawag noong Soviet era na Friendship Bridge. Noon ay sumisimbolo ito ng pagkakaibigan pero sa panahon ngayon ay naging paalala na lamang ito kung gaano kabilis mabago ang lahat kapag ang tensyon ay tumaas. Sa pagharap sa banta ay itinuturing ng Estonia na ang Narva ang kanilang pinakaunang depensa. Kaya naman seryoso nilang pinapalakas ang seguridad ng lungsod. Sa susunod na 2 taon ay balak nilang magtayo ng halos 600 na matibay na bunkers sa 183 miles na border nila sa Russia. Hindi lang ito simpleng bunker kundi mga malalalim at matitibay na shelter na kayang tumagal sa matinding pagsalakay. Karamihan sa mga ito ay nakapwesto malapit sa Narva upang agad na maprotektahan ang mga tao at ang kanilang lupa kung sakaling magkaroon ng biglaang pag-atake. Kasabay nito ay pinapalakas din nila ang tinatawag nilang Border Defense Readiness Zones. Dito ay pinadadali ang paggalaw ng mga sundalo at kagamitan para sa mas mabilis na pagtugon kung kinakailangan. Makikita mong naghuhukay sila ng mas maraming trench, naglalagay ng mga trap para sa mga tangke at nagtatayo ng mga observation tower para mabantayan ang bawat kilos ng kalaban. Sa kasalukuyan ay halos 96% ng mga naninirahan dito ay Russian-speaking. At kung babalikan natin ang mga nakaraang pangyayari, ay madalas ginagamit ng Russia ang dahilan na kailangan nilang protektahan ang mga Russian-speaking communities para bigyang katwiran ng kanilang mga pagsalakay sa ibang bansa. Ganito rin yung nangyari sa Georgia noong 2008. Ginamit ng Russia ang pagprotekta raw sa mga ethnic Russian bilang dahilan para sakupin ang mga rehiyon ng South Ossetia at Abkhazia. Hanggang sa ngayon ay hawak pa rin ng Russia ang mga lugar na yon. Ilang taon lamang ang lumipas, noong 2014 ay naganap ang parehong style ng pagsakop sa Crimea. Matapos ang malawakang protesta sa Ukraine na tinatawag na Euromaidan Revolution, ay sinabi ng Russia na nais daw ng mga mamamayan ng Crimea na bumalik sa ilalim ng kanilang pamamahala. Sa kabila ng presensya ng mga Russian soldiers, ay isinagawa ang isang tinatawag na referendum at tuluyan ng inangkin ng Russia ang Crimea. Ito rin ang unang malakihang pagsakop sa Europe simula pa noong World War II. Subalit hindi pa doon natapos ang mga kilos ng Russia.
Sa rehiyon ng Donbas sa silangang bahagi ng Ukraine ay muling ginamit ng Russia ang parehong argumento. Inakusahan nila ang Ukraine ng pang-aapi sa mga Russian-speaking communities kaya naman nagsimula ang isang matagal na digmaan na tumagal ng 8 taon bago pa man ganap na lusubin ng Russia ang buong Ukraine noong 2022. Dahil sa mga pangyayaring ito ay hindi na nagtataka ang mga taga-Estonia kung bakit sila ay nag-aalala. Naniniwala sila na maaaring gamitin ng Russia ang parehong dahilan para sumakop sa Narva at hindi rin ito basta haka-haka. Ayon kay Prime Minister Kaja Kallas noong 2023, malinaw na sa ngayon hindi tunay na kapayapaan ang nais ng Russia at pinagkasunduan na rin ng lahat na hindi dapat pagkatiwalaan ng Russia. Hindi ito basta salitang binitawan para lamang sa politika. Dahil isa itong matinding babala, hindi lang para sa Estonia, kundi para sa buong mundo. Sa katunayan dahil sa posisyon ng Estonia ay wala silang natural na buffer zone. Kapag ang mga Russian soldiers ay tumawid sa ilog Narva, ay nangangahulugan itong diretso na silang papasok sa teritoryo ng NATO. At sa sandaling mangyari iyon, ay otomatikong kikilos ang buong puwersa ng NATO sa ilalim ng Article 5. Isang kasunduan na nagsasabing kailangang ipagtanggol ng lahat ng miyembro ang sinumang kasapi na inatake. Sa isang iglap lang ay maaari nang madamay ang buong Western world. Kaya ganito kabigat ang sitwasyon ngayon sa Narva. Isang maliit na pagkakamali lang, isang maling galaw at hindi na lang basta haka-haka ang posibilidad ng pagsiklab ng isang World War III. Kaya naman natural lang na itanong ngayon ng marami, ano nga ba ang ginagawa ng Estonia para paghandaan ang ganitong matinding panganib? At dito na pumapasok ang napakahalagang papel ng Camp Rido. Matatagpuan ng Camp Rido sa layong 12 miles sa timog silangan ng Narva. Ang military base na ito ang pinakaunang bagong kampo na itinayo ng Estonia mula pa noong matapos ang Cold War. May kakayahan itong magbigay ng tirahan at suporta sa 1,000 sundalo. Dinisenyo ito hindi lang para maging simpleng base, kundi bilang isang mabilisang depensa kung sakaling magkaroon ng biglaang pag-atake. Ready na rin ito para sa mabilisang paglipat ng mga armored vehicles at konektado na rin direkta sa operasyon ng NATO para masigurado na mabilis ang tugon kung kinakailangan. Ngunit hindi lang basta itinatayo ang Camp Rido ng walang mas malawak na plano. Bahagi ito ng malaki at tuloy-tuloy na hakbang ng NATO na palakasin ang kanilang presensya sa silangang bahagi ng Europe. Simula pa noong 2022 ay malaking pagbabago na ang nangyari. Nagpapalitan ng tropa ang Britain sa Estonia para hindi mawalan ng puwersa ang mga base doon. Nagpadala rin ang Amerika ng mga makabagong HIMARS rocket systems para sa karagdagang lakas. Samantala, ang pamahalaan naman ng Estonia ay nagdesisyon ding taasan ang kanilang defense budget na ngayon ay umaabot na sa 3.3% ng kanilang GDP, isa sa pinakamataas sa buong NATO. Pero kahit pa ganoon kalaki ang ginastos sa armas at kagamitan, ay alam ng Estonia na hindi lang ito tungkol sa dami ng bala o tangke. Mas malalim pa dito ang dapat paghandaan. Ang tunay na depensa ay nagsisimula sa pag-iisip. Kaya ngayon pa lang, ang mga Estonian ay pinapalakas na hindi lang ang kanilang hukbo, kundi pati ang kanilang kalooban. Hindi sila umaasa na may darating na bansang magliligtas sa kanila. Gayun din naman, kung sakaling may umatake, ay kailangan nilang pabagalin ang paglusob ng kalaban. Kailangang maipaglaban nila ang mga pinakamahalagang lugar sa kanilang teritoryo. At ang pinakamahalaga sa lahat ay kailangang mabigyan nila ng sapat na oras ang buong NATO para makapaghanda at makaresponde. Dahil sa gera, ang oras ang tunay na pinakamahalagang sandata. At kung titingnan natin ang mga nangyari sa Ukraine, ay makikita natin kung gaano kahalaga ang mabilisang tugon. Noong nilusob ng Russia ang Ukraine noong February 2022, sa loob lamang ng 6 na linggo ay nakontrol ng Russia ang halos 25% ng buong Ukraine. Libo-libong milya ng lupa ang nakuha nila bago pa tuluyang nakagalaw ang mga bansang kasapi ng international community. Hindi pa noon agad dumating ang tulong tulad ng HIMARS, Javelin missiles, mga artillery system at drones na siyang bumago sa takbo ng laban. Karamihan sa mga ito ay nagsimula lamang dumating ng tuloy-tuloy noong May. Sa ngayon kahit nakalipas na ang ilang taon ay hawak pa rin ng Russia ang halos 20% ng kabuuang teritoryo ng Ukraine. Pero sa kabila ng lahat ng panganib ay hindi sila natataranta. Hindi sila nagkakagulo. Bahagi ng katatagang ito ay dala ng tapang. Bahagi rin ay dahil matagal na silang nasanay sa buhay na may banta. Pero higit sa lahat ito ay dahil sa mga karanasang tumatak na sa kanilang kasaysayan. Kaya kung babalikan natin ang kasaysayan, ay makikita natin na noong panahon ng World War II, ang Narva ay naging sentro ng matinding labanan sa Eastern Front.
Mula February hanggang August 1944 ay walang humpay ang labanan sa pagitan ng mga German forces, mga Estonian conscripts at ng mga Soviet forces. Paulit-ulit na tinangkang tawirin ng mga Soviet ang ilog Narva para masira ang depensa ng mga German at Estonian. Sa tindi ng bakbakan ay tuluyang nagiba ang makasaysayang lumang bayan ng Narva. Mahigit kalahating milyong tao rin ang namatay o nasugatan sa mga labanang iyon. Pero kahit ganoon ay hindi rin maikakaila na may tensyon pa rin sa loob ng Narva. Marami sa mga naninirahan doon ay Russian-speaking. Nagsimula ito matapos ang World War II nang sa pilitang isinama ang Estonia sa ilalim ng Soviet Union. Marami sa mga dating Estonian residents ang pinatay o napilitang tumakas at pinalitan sila ng mga manggagawang Russian-speaking mula sa Russia, Ukraine at Belarus. Dahil dito ay unti-unting naisantabi ang wikang Estonian. Nawala ang maraming aspeto ng kanilang kultura at tuluyang nag-iba ang balanse ng populasyon. At nung bumagsak ang Soviet Union noong 1991 ay muling naging malaya ang Estonia. Nagdesisyon ang pamahalaan na ibalik ang citizenship sa mga Estonian na registered bago ang 1940. Para naman sa mga hindi Estonian sa panahong iyon, ay kinailangan nilang pumasa sa isang citizenship exam na may kasamang pagsusulit sa wikang Estonian, kasaysayan at konstitusyon. Sa katunayan ay marami ang hindi nakapasa o hindi nag-apply. Kaya sila ay naging stateless, may hawak na alien passport o kaya naman ay nanatiling Russian citizens. Karagdagan pa dito noong 2022 ay ipinasok nila ang isang bagong batas na kailangang Estonian language na ang gamit sa lahat ng citizenship test. Unti-unti na ring tinatanggal ang paggamit ng Russian sa mga paaralan. At target ng pamahalaan na sa 2030 ay magiging Estonian only na ang buong sistema ng edukasyon. Kasabay nito nilinis din nila ang mga pampublikong lugar mula sa mga monumentong sumisimbolo sa Soviet occupation, kabilang ang kontrobersyal na T-34 tank memorial sa Narva. Hindi ito nagustuhan ng Russia. Tinawag nila itong Russophobia. Habang puspusan ang paghahanda ng Estonia ay hindi rin nagpapahinga ang Russia. Hindi na nila kailangan pang magpadala ng mga tank at sundalo para makialam. Dahil ngayon pa lang ay tahimik na silang kumikilos mula sa likuran. Ayon sa ulat ng Estonian Internal Security Service o KAPO, biglang dumami ang mga spy operations mula sa Russia simula noong 2020. Ngunit noong 2022 ay sumipa sa higit 4,500 na insidente ang mga cyber attacks laban sa Estonia na napakalayo sa 800 insidente lamang noong 2020. Layunin ng mga ataking ito na sirain ang tiwala ng mga tao sa pamahalaan, pag-awayin ng mga magkakapitbahay at guluhin ang kaayusan ng buong bansa. At noong February 2024 ay inaresto ng Estonia ang ilang individual na pinaghihinalaang nag-eespiya para sa Russia. Ayon sa mga ulat, nangolekta sila ng impormasyon tungkol sa mga galaw ng militar, mga critical facilities at mahahalagang target ng gobyerno upang ipadala sa FSB ng Russia. Araw-araw ay hinaharap ng Estonia ang tinatawag nilang hybrid warfare. Kasama rito ang GPS jamming sa Eastern Estonia, mga peking bomb threats sa mga opisina ng pamahalaan, at mga kampanya sa social media para pag-awayin ng mga Russian-speaking at Estonian-speaking na residente. Samantala, noong panahon ng 2024, habang patuloy na lumalala ang tensyon sa Europe dahil sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ay gumawa ng isang napakalaking desisyon ng Sweden. Hindi na sila nag-alinlangan pa at pumasok na sila sa NATO. Dahil dito ay mas lalo pang naging buo at matibay ang depensa ng buong northern part ng Europe. Kung babalikan natin, ang Finland ay sumali na rin sa NATO noong naunang taon. Kaya ngayon halos buong paligid ng Baltic Sea ay hawak na ng mga kaalyado ng NATO. Isang bagay na lalong nagpapaliit sa pwedeng galawan ng Russia sa rehiyong iyon. Dahil sa pagbabagong ito, hindi na lang basta problema ng Estonia kung may mangyaring kaguluhan sa Narva. Ang anumang pag-atake roon ay siguradong magdadala ng malaking gulo sa buong Northern Europe. Dahil dito ay hindi rin nagpapabaya ang NATO sa kanilang mga paghahanda. Sa huling bahagi ng 2024 ay nagtipon ang mga sundalo mula sa Amerika, France at Britain para sa isang malakihang military exercise na tinawag nilang Exercise Picnic. Bahagi ito ng mas malaking programa na tinatawag na Vigilance Activity Brilliant Eagle ng NATO. Ngunit hindi ordinaryong training ang ginawa nila. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay tiyakin kung gaano kabilis at gaano kaepektibo ang kilos ng mga sundalo kapag may biglaang pag-atake mula sa Russia, lalo na kung sa Narva ito mangyayari.
Kasama sa mga aktibidad ang mabilisang pag-deploy ng mga sundalo, sabayang paggalaw ng iba't ibang bansa at paggamit ng mga modern integrated fire control systems ng NATO. Sa pamamagitan nito ay pinagsama nila ang lakas ng precision artillery at aerial reconnaissance para sa mabilis at epektibong pagtugon. Halos 2,000 sundalo mula sa mga bansa ng NATO ang lumahok dito, kabilang na ang mga tropa mula sa France, Britain at Estonia. Kasama nila ang mga armored vehicles, combat helicopters at magkakaugnay na puwersa sa himpapawid at sa dagat. Bagamat hindi ipinakita ang eksaktong dami ng mga kagamitan, malinaw ang ipinapakita nilang mensahe. Handa silang lumaban kung kakailanganin. Bukod pa dito, nagpadala rin ang Poland ng 2 Patriot Air Defense Batteries sa Estonia bilang karagdagang proteksyon laban sa mga ballistic at cruise missiles. Nagpadala rin sila ng mga Lynx KF-41 infantry vehicles at nag-commit sila ng logistical support battalions na magpapalit-palit ng deployment kada 6 na buwan para siguraduhing tuloy-tuloy ang lakas ng depensa sa lugar. Hindi rin nagpahuli ang Norway dahil nagpadala sila ng buong intelligence, surveillance and reconnaissance o ISR package. Kasama rito ang Globemaster radar drones, sonar buoy sa Gulf of Finland para matukoy ang mga submarines at satellite imaging support mula sa NATO Stratcom Center upang lalong mapalakas ang kakayahan nilang magbantay sa mga banta. Samantala, ang pinakamalaking balita naman ay dumating noong January ng taong 2025. Inaprobahan na noon ang tinatawag na NATO Baltic Sentry, isang espesyal na puwersa na binubuo ng 10,000 sundalo mula sa iba't ibang bansa. Ang misyon nila ay malinaw. Kailangan nilang makapag-mobilize sa loob lamang ng 48 hours mula sa oras na makumpirma ang anumang paglusob ng Russia. Hindi na kailangan ng mahabang pag-uusap o matagal na pagdedesisyon. Kasama sa Baltic Sentry ang mga French VBCI armored carriers, Dutch at Czech mechanized infantry, Romanian artillery units at American airborne engineers na eksperto sa combat bridging, demolition at anti-mobility operations. Ang buong puwersa na ito ay pinamumunuan ng iisang command structure mula sa NATO upang siguraduhin na mabilis, maayos at sabay-sabay silang kikilos kung kinakailangan. Ang disenyo ng Baltic Sentry ay hindi lang nakatutok sa pagdepensa laban sa mga normal na pag-atake. Nakahanda rin sila para sa mga tinatawag na hybrid incursions kung saan ginagamit ang kombinasyon ng lihim na operasyon, cyber attacks at mabilisang pagsalakay. At lahat ng ito ay kailangang maisagawa ng mabilis dahil sa isang tunay na digmaan, bawat segundo ay napakahalaga. Matapos ang naranasan ng NATO sa Ukraine ay napatunayan na bawat araw ng pagkaantala ay nagdudulot ng napakalaking pagkatalo. Bukod sa buhay at lupa, nakataya rin dito ang credibility ng buong alyansa. Ang Article 5 ng NATO ay hindi lamang basta kasulatan. Ito ay isang pangakong kailangang tuparin ng bawat kasaping bansa. At posibleng sa Narva, unang masusubukan kung gaano katibay ang pangakong iyon. Pero hindi lang basta umaasa ang Estonia sa tulong ng NATO. Sa halip, pinag-iibayo rin nila ang sarili nilang paghahanda. Ang mga hakbang nila ay naka-integrate na sa command structure ng NATO at taon-taon nila itong isinasanay sa tinatawag na Steadfast Defender exercises. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay bumuo ng pinakamabilis na rapid response system sa buong eastern flank ng NATO. At ngayon ay naiintindihan na ng buong alyansa ang isang bagay na matagal nang alam ng Estonia. Kung sasabog ang gera sa Narva, hindi linggo o araw ang magiging sukat ng oras ng pagtugon, kundi minuto lang. Dahil dito ngayon pa lang ay inaayos na nila ang mga pangunahing kalsada para sa mabilisang paggalaw ng mga sundalo. Pinupuno na rin ang mga NATO depots ng bala at supply mula Tapa hanggang Voru upang matiyak na handang-handa sila sa anumang oras na kailanganin. Ang bagong diskarte ng NATO ay maging handa sa lahat ng oras at hindi lang basta maghintay ng problema sa kalamang kikilos. At ang pinakaimportanteng bahagi ng planong ito ay ang Narva. Kasabay ng mga hakbang ng NATO, ang Estonia ay gumagawa rin ng sarili nilang matapang na hakbang. Noong year 2025 ay inanunsyo nila na palalakihin nila ang kanilang reserve force mula 24,000 na sundalo hanggang umabot sa 43,000 pagdating ng year 2028. Isa itong halos 80% ng pagtaas sa loob lamang ng 3 taon. Isang napakalaking hakbang para sa isang maliit na bansa na may populasyon lamang na 1.3 milyon. Ngunit hindi lang pagdagdag ng bilang ang hangarin nila. Binabago rin nila ang mismong paraan ng pagsasanay. Hindi na basta support o backup roles ang ihahanda ng mga reservists. Sasanayin sila na makipaglaban sa tunay na digmaan.
upang harangin ng mga kalaban, ipagtanggol ang bawat pulgada ng kanilang bansa at magbigay ng sapat na oras para makagalaw ang NATO Rapid Response Forces. Kasama lahat ng ito sa tinatawag nilang Defense Development Plan 2030, isang pambansang proyekto na naglalayong bumuo ng isang buong combat-ready force. Hindi lang mga active soldiers ang kasama rito, kundi pati na rin ang mga National Guardsmen at Specialized Support Teams na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng planong ito, lahat ng lalaki sa Estonia ay isa sa ilalim sa conscription sa oras na sila ay umabot ng 18 years old. Bukod pa rito, magkakaroon din sila ng extended service contracts, regular refresher trainings at joint exercises kasama ang mga kaalyado sa NATO para lalo pang mapalakas ang depensa ng bansa. At para mapalakas pa ang lumalaking puwersa nila, ay pumirma ang Estonia ng bagong kontrata kasama ang Hanwha Defense mula sa South Korea para sa karagdagang K9 Thunder 155mm self-propelled howitzers. Hindi lang basta dagdag sa kanilang armas ang hakbang na ito, dahil layunin nilang mas palakasin ang kanilang kakayahan sa malayuang pagpapaputok. Ang mga howitzers na ito ay kilala sa pagiging makabago at mabilis dahil kaya nitong magpaputok ng 6 na bala kada isang minuto at kaya ring tamaan ang mga target na nasa mahigit 25 miles ang layo. Kaya sa mga nakaraang pagsasanay ng NATO ay napatunayan ang tibay at husay ng mga howitzers na ito, kung saan ang bilis, lakas ng putok at katumpakan ang naging susi para sa matagumpay na operasyon. Maliban pa rito, hindi lang sila tumigil sa pagbili ng howitzers. Nakipagkasundo rin ng Estonia sa BAE Systems Hägglunds ng Sweden para bumili ng mas maraming CV-90 infantry fighting vehicles na kinikilala bilang isa sa mga pinaka-advanced na klase ng sasakyang pandigma sa buong Europe. Ang mga sasakyang ito ay may kasamang 35mm autocannon, may advanced thermal imaging system at may modular armor na pwedeng baguhin ayon sa pangangailangan sa labanan. Dahil sa bagong kasunduan ay lalawak na ang fleet ng Estonia sa mahigit 80 na sasakyan, isang malaking dagdag sa kakayahan nilang gumalaw sa harapan ng digmaan. Sa kabilang banda, kapag pinag-usapan naman ang kabuuang halaga ng mga bagong binili ng Estonia para sa taong 2025, ay lalampas ito sa $8 billion. Napakalaki ng itinaas nito kung ikukumpara sa budget nila noong 2020, kung kailan halos $700 million lamang ang kanilang inilaan para sa defense. Pero hindi lang mga sasakyan at kanyon ang binili nila. Nagdagdag din sila ng mga loitering munitions, mga sistema para labanan ang mga drone, mga combat drones, at mga makabagong command tools para maging mas mabilis at mas maayos ang pakikipaglaban ng kanilang maliit ngunit matatag na army. Subalit ang tunay na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Estonia ay hindi lang ang pagbili nila ng mga bagong gamit. Ang tunay nilang pinagtutuunan ng pansin ay ang tinatawag nilang total defense. Hindi lamang ang kanilang militar ang kanilang pinapanday, kundi buong sambayanan nila ay sinasanay para maging bahagi ng depensa ng bansa. Sa loob mismo ng Estonia, ay pinalalakas nila ang Kaitselit o ang Estonian Defense League. Isa itong volunteer militia network na ngayon ay may mahigit 20,000 members na handang i-activate sa loob lamang ng ilang oras kapag dumating ang panganib. Hindi ordinaryong volunteers ang mga ito dahil sinasanay sila sa mga kasanayan para sa totoong labanan. Kasama sa kanilang training ang first aid sa gitna ng putukan, tamang pagbaril mula sa malayo, paggamit ng mga encrypted communications, paggalaw sa mga bundok at gubat, paggawa ng mga pampasabog, at pagsira ng mga sasakyan ng kalaban. Lalo na sa Narva, ang kanilang mga volunteers ay sumasailalim sa espesyal na pagsasanay para sa urban warfare, kung saan tinuturuan silang gamitin ang mga tunnel sa ilalim ng mga kalsada, gumawa ng mga bomba gamit ang Molotov cocktails at improvised explosives, at kung paano magpatuloy ng labanan kahit mawalan sila ng komunikasyon. Marami sa mga teknik na ito ay natutunan nila mula sa karanasan ng Ukraine noong panahon ng matinding labanan noong 2022 at 2023. Gayun din naman, hindi lamang kalalakihan ang aktibong bahagi ng programang ito. Pati ang mga babae ay sumasama na rin sa tulong ng Estonian Women's Voluntary Defense Organization na nagtuturo sa kanila ng logistics, surveillance, cyber defense at civil support skills.